Kapag nanay ka na, nababago lahat. Mula sa pisikal na itsura mo, sa way mo ng pag-iisip, pati na din sa pagkilos mo at lalong-lalo na yung emosyon mo. At habang nagbabago sa atin ang lahat, mas lalo natin kailangan yung suporta at pagmamahal ng mga partner natin sa buhay. Naalala ko yung unang araw nung nakita ko si Gray. Magkahalong saya at kaba yung naramdaman ko. Ang saya at ang sarap sa pakiramdam dahil may anak ka na. Isang stage na naman sa buhay ang may experience namin. At alam namin ibang level na to. Kung nung una-una kaming dalawa pa lang, para lang kaming mag-boyfriend at girlfriend na nagbabahay-bahayan. Wala pang masyadong challenge. Pero nung dumating na yung panganay namin, masaya sa pakiramdam at the same time nakakakaba. Nakakakaba dahil meron ka ng isang buhay na bubuhayin. Lalo na kapag first time mo. Sa mga una hanggang 3 buwan, grabe akong pinagod ni Gray at kahit din tong si Blue. Halos sumuko ako sa pag-aalaga sa kanila. Grabe talaga. Yung pagod na yung katawang lupa mo, kulang na kulang ka pa sa tulog. Yung tipong kapipikit mo pa lang, kakahiga mo pa lang, iiyak na naman sila. Ngawit na yung mga braso mo, balikat, likod at paa mo para kargahin uli sila at patulugin. Pati yung mata mo hindi na kaya, pikit na pero wala kang choice kasi anak mo. Kaya bumilib din ako ng husto sa mga single mom, lalo na sa mga walang katuwang sa pagpapalaki ng mga anak. Kasi ako nga na merong katulong at suporta, sobrang nahirapan. Sila pa kaya? Kaya boys, huwag niyong gawing biro ang pagkakaroon ng anak. Planuhin niyo at paghandaan niyo. Dahil kawawa din naman kaming mga nanay ng anak niyo kung wala kayong sapat na iaabot para sa mga pangangailangan. Dapat ang lagi niyong pangarap, huwag nang maranasan pa ng mga magiging anak niyo yung hirap na dinanas ninyo ng mga bata pa kayo kung nanggaling man kayo sa hirap ng buhay. Kasi kawawa lang yung magiging anak niyo. Alam nyo na nga kahit sa sarili mo, hirap na hirap ka ng buhayin. Mandadamay ka pa ba ng isang batang wala pa namang magagawa? Kaya pakiusap, maging ready at responsable kayo once na magkaroon na kayo ng anak. Lagi sana nating higitan kung ano man yung mga naranasan natin nung tayo ay bata pa. Hindi man kami makatulong sa financial sa ngayon dahil hands-on mom kami, pakiintindi at tulungan niyo pa din kami sa mga gawain sa bahay at pag-aalaga sa mga anak kung maluwag ang oras niyo. Dahil maniwala kayo, isa sa mga kinalulusyang naming mga nanay ang pag-aalaga at paggawa ng mga gawaing bahay ng walang katulong. Mas doble o triple pa ang pagod namin kesa sa inyo. At kung may choice lang kami, mas gugustuhin din namin makatulong sa inyo sa pinansyal nang hindi nasasakripisyo yung mga anak natin. Iba kasi talaga yung satisfaction na nararamdaman namin kapag kami yung mismong nag-aalaga sa mga anak natin. Kahit pa mismong magulang na namin yung nag-aalaga sa mga anak natin. Alam nyo bang hindi pa din kami kontento? Yung feeling namin na kulang pa din sa asikaso. Kaya mas pinipili namin habang maliliit pa sila, kami muna ang mag-aalaga. At sa pagbabago naman ng itsura namin, may malaking parte pa din kayo kung bakit. Huwag nyo din naman kaming ipagpalit agad or huwag din naman kayong maghanap ng iba. Isipin nyo din naman, baka sapat-sapat lang din yung perang binibigay nyo sa amin para sa pambili ng mga kailangan ng mga anak natin at pambili lang ng pagkain. Kung kaya, hindi na namin maisingit yung tig 250 na pang skincare. Kaya napabayaan na yung maganda naming itsura di tulad nung wala pa kaming anak. Huwag niyo pa din kalimutan na i-appreciate kami at iparamdam na kahit magbago pa ang itsura namin, hindi magbabago yung pagmamahal niyo para sa amin. Dahil sinakripisyo namin yung katawan naming mga babae para mabigyan namin kayo ng anak. Ang gusto lang naman namin, lagi sana tayong magtulungan, magmahalan at magsuportahan. At i-appreciate natin yung ginagawa ng bawat isa.